Ngayon ang tanong, kapag natanggal ba si Sara Duterte bilang Vice President in the Republic of the Philippines, sinong papalit sa kanya? Tatlong klase po ang pwedeng papalit kay Sara. Either ang pinakaunang senador o number 1 senador sa Pilipinas, Ruben Padilla. Pangalawa, pwede rin ang papalit sa kanya ang Senate President na si Chis Escudero. Or pangatlo, ang House of Representative or House Speaker, Martin Romualdez. Tatlo lang. At pang-apat, pwedeng si BBM ang mamili kung sinong gusto niyang maging Vice President. Yun po yun. Kapag si Sara Duterte ay natanggal bilang Vice President ng Pilipinas, may karapatang mamili si Bongbong Marcos kung sino ang gusto niyang ipalit na Vice President ng Pilipinas at bubutuhan ito ng Kongreso at Senado. Or else, ipapalit si number 1 Senador Ruben Padilla or di kaya si Senate President Chis Escudero or di kaya si House Speaker Martin Romualdez ng House of Representatives. Yon po yon. Ordinary Google account, abogado ka ba? Tanga ka. Una pa lang sa sinabi ko sa live, hindi ako abogado, pero nanonood ako sa mga sinasabi ng abogado. Wag tanga. Di ba? Palibasa kasi manonood ka, yung nasa kalagitnaan na tayo ng pagyaw-yaw eh. Mag-rewind ka. Di ba? Oo. Jun Pipito, puro kabaha. Tangina mo, Davao lang naman binabaha. Hahanapin mo ko, Boy Tots, wala akong pakialam sa'yo, pangit ng pangalan mo. Di ba? Oo. Kaya yun po ang katunayan at kadahilanan. Napaka-imposible po na si Sara Duterte ay ang lahat ng nag-complaint ng mga civil groups. Isa na si Laila de Lima, apo ni dating Benigno Aquino Jr., nag-file po ng impeachment complaint laban kay Sara. Kaya napaka-imposible na yung mga nagpa-file ng impeachment laban kay Sara, hindi tatalab yun. Napakadami po nila. Napaka-imposible na talaga yan. Gaano po ka-powerful si Sara Duterte kung ang mga nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya ay hindi tatalab yun. Naku, magpapatuloy talaga ako gamit tsenso kapag hindi tumalab yung file na impeachment complaint laban sa kanya. At napaka-imposible, 2 weeks from now, hindi papasok sa Senado at sa Kongreso yun. Oo. Yun nga lang, ano ba ang consequences ng pag-file ng impeachment complaint? Malamang sa malamang maapektuhan po ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng mga mambabatas, lahat po ng mga government official, medyo mabisi na po sa usaping impeachment complaint. Hindi na po matutukan ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya medyo hihina po ang ating ekonomiya kung sakaling tatalab man ang impeachment laban kay Sara. Yun po ang aking reaksyon ha. Once na tuloy-tuloy na yung impeachment na yan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay maaapektuhan. Totoo yan. Kasi alam nyo kung bakit? Lahat na lang ng tao nagpo-focus na sa impeachment ni Sara eh. Oo, ay naku Ma'am Lens. Maraming salamat sa yung 10 euros super sticker. Thank you so much. Diba? Maraming salamat sa aking nagmamahal sa akin na nasa Europa, si Ma'am Lens. Thank you so much po. Oo. Taong bayan ang may gusto kay BP Sara Duterte. Salvasyon, ikaw lang may gusto nun, ako ayaw. Diba? Paano mo nasabing taong bayan? Hindi nga kayo umabot 1,000 dyan sa EDSA. Diba? Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Walang saysay ang 32 million na boto ni Sara kung ang senador at congressman ang magdesisyon kung ipagpatuloy ba nila ang posisyon ni Sara or tatanggalin na siya. Nasa kamay ng 300 plus na congressman at 24 ka senador. Wala pong kinalaman yung 32 million na botante dyan. Kapag pina-impeach si Sara, walang kwenta ang 32 million na botante sa kanya. 24 ka senador at 300 plus na congressman lang ang magdesisyon yan. Kaya kahit pa magtawag kayo dyan ng 40 million, 100 million botante ni Sara, walang kwenta yan. Senador at congressman ang mamili kung si Sara ay ipagpatuloy nila o tatanggalin nila. Kaya yung sisigaw-sigaw dyan sa EDSA, puputok na lang yung litid ninyo sa liig. Mangangamoy putok, walang ligo, puyat, pagod, baho ang bunganga. Walang kwenta yan. Kapag yung impeachment na pinasa ng grupo ni Laila de Lima at ng iba't ibang civil groups na nag-file ng complaint laban kay Sara, walang kwenta yung 32 million na botanteng sinasabi nyo dyan. Walang kwenta yung 32 million na hawak ni Sara.
Bakit kayo magtawag ng 32 million? Eleksyon na ba? Di ba? Walang kwenta yung 32 million ni Sarang Butante. Kasi ang magdesisyon kung ipagpatuloy pa ang pagiging Vice President ni Sara, senador at congressman lang. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit pa 100 million yung butante ni Sara, walang kwenta. 24 lang ka senador at 300 plus na congressman lang ang magdesisyon yan. Kapag sa 300 plus, 300 ang buboto na tanggalin si Sara, goodbye ang political career tuloy. Ano career, anak ni Shasha Padilla? Goodbye ang political career tuloy. Nabulol na ako. Ito lang masasabi ko talaga sa inyo. Sa mga sumisigaw dyan sa EDSA na 32 million ang bumoto kay Sara, 31 lang kay BBM. Wala po yung kwenta. 24 ka senador lang po at 300 plus na congressman. Pag yun bumoto, ayaw kay Sara, goodbye ang political career niya. Diba? Mervin Aurelio, wag mo na akong i-promote. 1,000 kayo mahigit nanonood sa akin dyan, ipopromote mo pa yung mukha ko. Diba? Tandaan nyo tong pagmumukhang to. Ito yung magmumura kay Duterte. Putang ina niya. Tandaan nyo tong mukhang to. Magpa-Gcash kayo mga DDS kung talagang bobo kayo. Diba? Isa lang talaga masasabi ko. Walang kwenta yung 32 million na bumoto kay Sara kung congressman at senador lang ang boboto na tanggalin siya. Kaya ngayon Sara, lahat ng makita mong pera sa bayan, nakawin mo na hanggat may power ka pa. Hanggat meron ka pang posisyon Sara, magnakaw ka na. Kasi pag natanggal ka na bilang Vice President, goodbye ang political career mo. Black Star, paano mo kumahanap kung ultimo nga pangalan mo, hindi mo alam? Ito lang masasabi ko. Sara, hanggat may power ka pa, magnakaw ka na. Kasi pag natanggal ka pagka Vice President, wala ka ng political career. Naalala nyo sabi ni Digong, Inday, bihira lang sa pamilyang Pilipino na ang tatay mo presidente, ang anak vice president. Bihira lang yan. Kaya Inday, mag-resign ka na, magnegosyo ka na lang. Di ba sabi ni Digong yan? Inday, mag-resign ka na, magnegosyo ka na lang. Kasi wala kang alam. Hindi ako nagta-trying hard. Araw-araw ko tong ginawa, trying hard pa rin. Tanginang yan. Totoo naman sabi ni Digong Inday, wala kang alam sa politiko. Ang tatay mo presidente na, vice president ka pa, mag-resign ka na lang. Magnegosyo ka na lang. Mamili ka Inday, mag-resign ka ngayon o mag-antay ka pang ma-impeach ka. Pag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa politika. Pero pag nag-resign ka, next election, pwede kang tumakbong presidente, take note. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, yung mga DDS walang masabi sa akin. Bakit? Hindi naman kasi ako kawatan. Hindi naman ako naglustay ng 125 million. Kaya yung mga supporter ni Sara dyan sa comment section, walang masabi sa akin. Black Tiger, potang ina mo, magsama kayo ni Sara mga kawatan. Mga kriminal. Alam nyo ba? Hindi pa, malamang, hindi ko pa kwento Sasabihin ko na, ganito po kasi ang kwento. Marami pong iba't ibang civil groups na nag-file ng complaint laban kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. So ngayon, yung pinasa po nilang impeachment complaint, nagkamali lang. Yung pinasa po nilang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, pinoprocess pa lang. So ngayon, saan ba mapupunta yon? Dalawa po ang papatunguhan ng impeachment complaint na yon. Mapupunta po yun sa Senado at sa House of Representatives or sa madaling salita, sa Kongreso. Ngayon, kapag yung impeachment complaint na yon, pag narating sa Senado, ilan ang senador sa Pilipinas? 24.
yung 24 ka senador, kapag mag-okay doon, 12, 50-50 na. Ngayon, ilan ba ang congressman sa Pilipinas? 300 plus, sabihin natin 390. Yung 390 na yun, kung 180 ay mag-okay doon, na i-impeach si Sara, at 12 sa 24 ka senador ay mag-okay na i-impeach si Sara, talaga pong tagilid po talaga si Inday Pusit. Talagang matatanggal po siya bilang Vice President ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, Ken, kapag sakali na matanggal si Sara bilang Vice President ng Pilipinas, ano pong mangyari sa kanya? Malamang kapag natanggal po siya, wala na siyang power. Hindi na po siya ang Vice President. Ngayon, kapag natanggal si Sara, ano pong mangyayari sa kanya? Pwede pa po ba siyang tatakbo? Wala na po siyang karapatang tumakbo kahit sa anong posisyon sa gobyerno. Kasi alam niyo po kung bakit. Tinanggal po siya Binutuhan po siya ng Senado at Kongreso at tatanggalin po siya. So once pag natanggal siya, impeach, mawala ng power, may possibility pang makulong at matuloy-tuloy ang kanyang mga kasong kinakaharap. So ngayon, may possibility pa ba siya o pwede pa siyang tumakbo? Sa politics, wala na po. Maliban na lang kung si Pangulong Bongbong Marcos bigyan siya ng pardon. Pag binigyan siya ng pardon, may karapatan pa siyang tumakbo. Diba? MC Benzel, wag kang magsabing bobo kasi kalahi nyo lang ang bobo. Wag kang tanga. Diba? Kasi pag ako pa naman magmura sa imbuha ka ng ina mo, ang pangit ng lahi mo, mamatay ka na. Masakit. Kapag natanggal si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas, wala ng kawatan. Natanggal na Ngayon, pag natanggal siya, wala na siyang karapatang tumakbo or kahit anumang posisyon sa politiko. Maliban na lang kung bigyan siya ng pardon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung ako ba si Bongbong Marcos na ipapapatay ni Sara, magbigay pa ba ako ng pardon? Di na. Diba? Ikaw ba naman sabihang, putang ina mo, Bongbong Marcos, Sara Araneta Marcos. Sara, Lisa pala. Binaliktad ko lang. Gusto ko kasing murahin si Sara Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo ba, Lisa Marcos? Putang ina mo, diba? Ganon. So ngayon, sa tingin mo, si BBM, bibigyan pa niya ng pardon si Sara? Malamang sa maramang hindi na. Diba? So ngayon, sino ba ang presidente na na-impeach noon? Si Erap. Si Erap po, na-impeach, binigyan ng pardon, nakatakbo muli bilang mayor ng Maynila. Sa ngayon, hindi na yata tumakbo si Erap, ugod-ugod na, ngungo na hindi na maintindihan mga sinasabi Mga marirenyo, kumusta po kayo? Kapag ako ang baroro ninyo, ihahagis ko yung basura, susundin ko si Sipurn, mga manirenyo. Diba? Ganun na si Erap, kaya hindi na tumakbo. Ngungo na Kaya si Sara, kapag na-impeach, malamang sa malamang, bawal na siya pumasok sa politika.